Sa isang tahimik na baryo, kung saan ang bawat umaga ay puno ng amoy ng bagong lutong pandesal, doon naninirahan si Rafael kasama ang kaniyang lola, si Aling Marta. Simpleng tao si Rafael. Matangkad, payat, ngunit matalas ang isip at malambot ang puso. Sa edad na 16, siya na ang maituturing na pinakamatalino sa kanilang paaralan. Ngunit ang kaniyang katalinuhan ay hindi palaging tinatanggap ng lahat ng may magaan na loob. Si Aling Marta, sa kabila ng kaniyang katandaan, ay hindi nagpapakita ng anumang pagod. Bawat araw ay nagsisimula siya ng 4:00 ng madaling araw upang magmasa ng harina para sa pandesal na ititinda nila ni Rafael. Bukod dito, nagtatahi pa siya ng mga damit tuwing gabi upang maidagdag sa kakarampot nilang kita. Para kay Rafael, si Aling Marta ang epitome ng sakripisyo. Isang lola na hindi alintana ang hirap ng katawan basta't matustusan ang kanilang pangangailangan. Lumaki si Rafael na puno ng katanungan. Madalas niyang tanungin ang sarili kung sino ang kaniyang mga magulang at bakit siya iniwan sa piling ng lola niya. Sa tuwing maglalakas loob siyang magtanong, palaging ito ang sagot ni Aling Marta. "Anak, darating ang tamang panahon para malaman mo ang lahat. Sa ngayon, magtiwala ka lang kay lola." Bagamat hindi nasasagot ang kaniyang mga tanong, natutunan ni Rafael na tanggapin ang sitwasyon. Tumutulong siya sa pagtitinda ng pandesal tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. Hindi ito madali dahil madalas ay may mga batang nang-aasar sa kanya sa daan, pero hindi niya ito alintana. Laging bitbit ni Rafael ang simpleng basket ng pandesal na puno ng pinaghirapan nila ng lola niya. Para sa kanya, ito ang simbolo ng kanilang pag-asa. Sa paaralan, si Rafael ay laging nangunguna sa klase. Malinaw at direkta ang kaniyang mga sagot sa bawat tanong ng guro at madalas siyang pinupuri dahil sa kanyang mga ideya. Ngunit sa kabila nito, maraming naiinggit sa kanya. Isa na rito si Arnold, ang anak ng pinakamayamang negosyante sa kanilang baryo. Hindi maitago ni Arnold ang pagkairita sa tuwing pinupuri si Rafael sa harap ng klase. "Akala mo naman kung sino yang si Rafael. Pandesal boy lang naman yan." Madalas niyang sambitin, dahilan upang matawa ang kaniyang mga kaklase. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Rafael. Sa kabila ng pangungutya, nanatili siyang nakatuon sa kaniyang pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng mas maayos na buhay ang kaniyang lola. Malaking bagay para sa kanya ang mga salitang binitiwan ng kanyang guro, si Ginoo Torres, isang mabait at mapagkalingang tao. "Rafael, tandaan mo, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay kung saan ka pupunta. Ang talino mo, yan ang magiging susi mo para maabot ang mga pangarap mo." Sa bawat pagsikat ng araw, nagsisimula muli ang pakikibaka ni Rafael. Hinarap niya ang bawat araw na puno ng hamon, ngunit ang ngiti ng lola niyang si Aling Marta sa tuwing nakakabenta sila ng pandesal ang nagsisilbing lakas niya. Para kay Rafael, ang kanilang simpleng buhay ay puno ng mga kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Sa kabila ng lahat, naniniwala siyang balang araw ay mababago rin ang kanilang kapalaran. Isang pangarap na pinanghahawakan niya araw-araw. Sa bawat araw na pumapasok si Rafael sa paaralan, alam niyang isang bagong pagsubok ang kanyang haharapin. Bagamat siya ang top student at palaging nangunguna sa klase, hindi iyon dahilan para siya ay respetuhin ng lahat. Sa halip, siya ay madalas tampulan ng paninira at pangungutya ng ilang kaklase, partikular na ni Arnold, ang anak ng pinakamayamang negosyante sa kanilang baryo. Si Arnold ay kilala sa pagiging mapanlait at maimpluwensya. Dahil sa kayamanan ng kanyang pamilya, marami sa mga kaklase nila ang sumasama sa kanya para makisakay sa panunukso kay Rafael. Isang araw, habang nagbibigay ng lektura si Ginoo Torres sa klase, biglang nagsalita si Arnold ng walang pahintulot. "Sir, bakit pa kasi natin pinag-aaksayahan ng oras ang mga kagaya ni Rafael?
Akala mo naman magiging doktor, pandesal boy lang naman siya. Natahimik ang klase. Naramdaman ni Rafael ang mainit na tingin ng mga kaklase niya na parang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit sa halip na magalit o magpahiwatig ng galit, yumuko na lang siya at pilit binawi ang atensyon sa kanyang notebook. Napansin ni Gino Torres ang tagpong iyon at agad niyang pinagsabihan si Arnold. Arnold, ang pagiging mabuting tao ay mas mahalaga kaysa sa kung anuman ang estado mo sa buhay. Tandaan mo yan. Hindi iyon naging sapat upang pigilan si Arnold. Sa mga susunod na araw, lalong nagiging mas matindi ang pang-aapi niya kay Rafael. Isang beses, sinira ni Arnold ang bag ni Rafael sa harap ng kanilang mga kaklase. Itinapon ang mga gamit nito sa sahig at sinabihang, "Hindi bagay sa iyo ang pumasa sa mga pagsusulit na to. Siguro kopya lang ang sagot mo." Sa kabila ng lahat ng ito, palaging nariyan si Miko, ang pinakamatalik na kaibigan ni Rafael. Si Miko ang laging nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya tuwing siya ay pinanghihinaan ng loob. "Raf, huwag mong hayaan na sirain ni Arnold ang araw mo. Mas magaling ka sa kanya. Alam mo yan," sabi ni Miko isang hapon matapos nilang mag-usap sa likod ng eskwelahan. Sa tulong ni Miko, unti-unting natutunan ni Rafael na huwag pansinin ang mga paninira. Gayunpaman, hindi maiwasang masaktan siya, lalo na kapag nadadamay ang pangalan ng kanyang lola sa mga birong wala sa lugar. Isang araw, pagkatapos ng klase, tinawag siya ni Ginoo Torres sa opisina. Napansin kasi ng guro ang pananahimik ni Rafael sa mga huling araw. "Rafael, alam kong maraming bumabato sa iyo ng masasakit na salita. Pero tandaan mo, hindi ang sinasabi ng ibang tao ang magtatakda ng kung sino ka. Ang mga pangarap mo ang gagawa niyan." Nagbigay ng inspirasyon ang mga salitang iyon kay Rafael. Sa halip na magpadaig, mas naging determinado siyang ipagpatuloy ang laban. Sa bawat hamong ibinabato sa kanya, iniisip niya ang lola niyang si Aling Marta at ang sakripisyong ginagawa nito para sa kanya. "Para kay Lola, hindi ako susuko," paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing nahaharap sa hirap. Bagamat mabigat ang dinadala ni Rafael, ang kaniyang pangarap na may ahon ng kanilang pamilya mula sa kahirapan ay nananatiling buhay sa kaniyang puso. Ito ang nagsisilbing ilaw sa gitna ng madilim na daan na kanyang tinatahak. Madaling araw pa lang nang gumising si Rafael upang maghanda ng panindang pandesal. Ito na ang araw-araw na ritual nila ng lola niyang si Aling Marta. Bitbit ang basket na puno ng mainit na pandesal, naglakad si Rafael papunta sa kanilang karaniwang pwesto sa kalsada kung saan maraming dumadaan papuntang trabaho. Kahit mahirap ang buhay, natutunan niyang ngumiti sa bawat mamimili. Binabati ang lahat ng may magalang na, "Magandang umaga po." Habang abala siya sa pagtitinda, huminto ang isang magarang kotse sa tapat niya. Bumaba ang isang lalaki na nakapolo, mukhang propesyonal ngunit may simpleng aura. "Magkano ang pandesal, iho?" tanong nito. Nagulat si Rafael ngunit agad siyang ngumiti. "5 lang po ang piso, sir. Bagong luto po yan, mainit-init pa." Habang inaabot ni Rafael ang mga pandesal, napansin ng lalaki ang pawis sa noo ng binata, pati na rin ang simpleng pananamit nito. Nagpakilala ang lalaki bilang Mateo, at sa unang tingin pa lang, nagkaroon na siya ng impresyon na kakaiba ang batang ito. "Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Hindi ba't dapat nasa bahay ka at nagpapahinga pa?" tanong ni Mateo na may malambing na tono. Nagpatuloy ang usapan, at nalaman ni Mateo ang buhay ni Rafael, ang pagiging estudyante nito, ang pagtulong sa kanyang lola, at ang pagsusumikap sa kabila ng maraming hamon. Humanga si Mateo sa ugali ng binata, lalo na't ramdam niya ang sinseridad nito sa bawat salitang binibitawan. "Hindi po kasi pwedeng hindi tumulong kay Lola. Kung hindi ako kikilos, baka magutom po kami," paliwanag ni Rafael, kasabay ng pagbibigay ng isang mahiyain ngunit matamis na ngiti. Habang nagkukwentuhan, nadiskubre rin ni Mateo ang talino ni Rafael nang hindi sinasadya. Nagkomento siya tungkol sa ekonomiya
at mga presyo ng bilihin. At nagulat si Mateo nang marinig ang maayos at may malalim na paliwanag ng binata sa mga isyu ng kahirapan at edukasyon. "Iba ka," sabi ni Mateo. "Sa dami ng taong nakilala ko, bihira akong makakita ng tulad mo. Masipag, matalino at magalang." Sa loob-loob ni Rafael, bagamat natuwa siya sa papuri, hindi niya maiwasang magduda. Sino ba naman ang taong bigla na lang magpapakita ng ganitong kabutihan? Ngunit sa kabila nito, hindi maitatanggi ang pagkatao ni Mateo. Totoo ang kanyang malasakit. Sa puntong iyon, nag-alok si Mateo. "May alam akong magandang programa para sa mga tulad mo. Scholarship ito sa isa sa pinakamagandang universidad sa Maynila. Kung interesado ka, tutulungan kitang makapasok." Napaisip si Rafael. Ang pagkakataong ito ay maaaring magbukas ng daan patungo sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa likod ng kaniyang isipan, naroon ang tanong. Ano ang motibo ni Mateo? Bakit siya tutulungan ng isang milyonaryo na halos hindi niya kilala? "Bakit po ninyo ginagawa ito?" Diretsong tanong ni Rafael. Ngumiti lang si Mateo. "Maraming dahilan, Rafael, pero ang pinakasimple, gusto kong tumulong sa mga taong karapat dapat matulungan. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong bata pa ako." Sa huli, tinanggap ni Rafael ang alok ni Mateo. Kahit may pag-aalinlangan, alam niyang wala siyang ibang opsyon. Napakabigat ng responsibilidad niya para sa lola niya. At kung may paraan upang mapagaan ito, bakit hindi subukan? Sa araw na iyon, habang papalayo ang magarang kotse ni Mateo, hindi maiwasang mapaisip si Rafael. Sino kaya talaga si Mateo? Totoo kaya ang kanyang sinasabi? Ngunit sa halip na magpatuloy sa pagdududa, pinili niyang ituon ang isip sa posibilidad ng isang mas magandang kinabukasan. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na magiging abot kamay niya. Ang unang pagkikita ni na Mateo at Rafael ay nagsilbing simula ng isang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. Matapos tanggapin ni Rafael ang alok ni Mateo para sa scholarship, nagsimula silang mag-usap ng mas madalas. Hindi lang ito tungkol sa paaralan. Nagkakwentuhan din sila tungkol sa buhay. Mga simpleng bagay tulad ng paboritong pagkain ni Rafael o ang mga hamon na hinarap ni Mateo sa kanyang kabataan. Sa bawat pagkikita nila, lumalalim ang kanilang ugnayan. Isang araw, inimbitahan ni Mateo si Rafael na kumain sa isang simpleng karinderya. "Rafael, gusto kong malaman mo, hindi palaging ganito kaganda ang buhay ko," sabi ni Mateo habang sinasandok ang mainit na sabaw ng sinigang. Nagulat si Rafael sa sinabi nito. Para sa kanya, si Mateo ay isang perpektong halimbawa ng tagumpay. Mayaman, edukado, at makapangyarihan. Ngunit habang nagkukwento si Mateo, nalaman niya ang mas malalim na kwento nito. "Lumaki akong ulila. Ang mga magulang ko namatay sa isang aksidente noong maliit pa ako. Ang lola ko rin ang nagpalaki sa akin, katulad ng ginagawa ng lola mo. Walang tumulong sa akin noon. Naghahanap ako ng paraan, nagtayo ako ng maliit na negosyo, at dahan-dahan pinalago ko ito," kwento ni Mateo. Nabighani si Rafael sa tapang at determinasyon ni Mateo. "Paano mo nagawa yun, sir?" tanong niya, napuno ng paghanga. Ngumiti si Mateo. "Hindi ko alam, pero alam ko ang pakiramdam ng wala. Kaya kahit mahirap, pilit kong binuo ang sarili ko. At ngayon, gusto kong tumulong sa iba para hindi nila maranasan ang dinanas ko." Sa paglipas ng mga araw, si Mateo ay naging hindi lamang isang kaibigan, kundi isang mentor kay Rafael. Tinuruan niya ito ng mga praktikal na aral sa buhay, tulad ng tamang pagpapahalaga sa oras, paggamit ng pera ng matalino, at ang kahalagahan ng integridad. "Rafael, tandaan mo, hindi lahat ng tagumpay nasusukat sa kayamanan. Ang tunay na tagumpay nasa paraan ng pagtulong mo sa iba." Madalas niyang ipaalala. Dahil sa mga aral na ito, unti-unting nagbago ang pananaw ni Rafael sa buhay. Nagsimula siyang makakita ng mas maraming oportunidad na dati hindi niya napapansin. Sa tulong ni Mateo,
Natutunan din niyang magtiwala sa sarili at mangarap ng mas malaki. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pag-angat ng buhay ni Rafael. Si Arnold, ang dating kaklase niyang laging nangaasar sa kanya, ay tila lalong napuno ng inggit. Ginamit nito ang impluwensya ng pamilya niya upang siraan ang pangalan ni Rafael. Alam niyo bang ginagamit lang ni Rafael ang mayamang yon para umasenso? Hindi yan totoo. Ganyan talaga ang mga kagaya niya, umaakyat sa likod ng iba. Sabi ni Arnold sa kanilang mga kaklase. Kumalat ang mga paninira ni Arnold, ngunit walang naniwala sa kanya. Kilala si Rafael bilang isang masipag at mabuting tao, at patuloy na ipinapakita ni Mateo ang suporta nito sa kanya. Sa halip na bumagsak, lalong napansin ng mga tao ang kabutihan ni Rafael na nagpalakas pa ng loob niya. Hayaan mo na lang siya, sabi ni Mateo. Kapag alam mong tama ka, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang totoo, palaging lalabas kahit anong gawin ng iba. Sa kabila ng mga intriga, naging mas matatag ang relasyon ni Mateo at Rafael. Hindi lamang nila nakita ang pagkakatulad ng kanilang mga kwento, kundi natutunan din nilang magtulungan sa pag-abot ng mga pangarap. Ang pagkakaibigang ito ay nagsilbing bagong pundasyon sa buhay ni Rafael, isang inspirasyon na magdadala sa kanya sa mas mataas na tagumpay. Sa paglipas ng mga buwan, lalong lumalim ang pagkakaibigan ni Mateo at Rafael. Hindi lamang sila naging magkaibigan, tila naging mas malapit pa ang kanilang ugnayan, na parang magkapatid. Habang nagkukwentuhan sila isang hapon, napansin ni Mateo ang ilang kahawig ng kanilang mga kwento. Parehong iniwan ng kanilang mga magulang, parehong lumaki sa hirap, at parehong nagsusumikap upang maiahon ang pamilya. Rafael, parang may koneksyon ng mga kwento natin, sabi ni Mateo habang nakatanaw sa bintana ng kaniyang opisina. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit parang ang dami nating pinagkapareho. Tumango si Rafael. Siguro po, Sir Mateo, sadyang pinagtagpo tayo ng tadhana. Ang hirap pong isipin kung paano ko napagtagumpayan ang mga bagay kung wala kayo. Ngumiti si Mateo ngunit hindi na nagkomento. Sa likod ng kanyang isip, naroon ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na maaaring may mas malalim na koneksyon sila ni Rafael. Samantala, napansin ni Mateo na tila may kakaiba sa kilos ni Aling Marta tuwing naroon siya sa bahay ni na Rafael. Noon, masayahin at bukas si Aling Marta kapag dumadalaw siya. Ngunit kamakailan, naging mailap ito at tila iniiwasan siya. Mukhang hindi po komportable ang lola mo sa akin. Biro ni Mateo kay Rafael isang araw. Huwag po kayong mag-alala, Sir Mateo. Ganun lang po talaga si lola kapag may iniisip, sagot ni Rafael, bagamat napansin din niya ang pagbabago sa kilos ng kanyang lola. Isang gabi, habang nagtitimpla ng kape si Aling Marta, nahuli siya ni Rafael na tila nakatulala habang nakatingin sa isang lumang kahon na nakalagay sa ilalim ng kanilang kama. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Rafael. Oo anak, pasensya na. Marami lang akong iniisip, sagot ni Aling Marta habang mabilis na isinara ang kahon at itinigil ang usapan. Bagamat may kutob si Rafael na may itinatago ang kanyang lola, pinili niyang huwag itong questionin. Ayaw niyang maging pabigat pa sa kanyang lola na alam niyang pagod na sa araw-araw na buhay. Sa paaralan, lalong naging agresibo si Arnold sa kanyang pang-aapi kay Rafael. Isang araw, hinarang niya si Rafael sa labas ng silid-aralan at may malisyosong ngiti sa muka. Alam mo Rafael, ang galing mo talagang magkunwari. Pero malapit na akong magsalita. Ilalabas ko ang sikretong tinatago ng pamilya mo. Tingnan natin kung kaya mo pa ring ngumiti pagkatapos, banta ni Arnold. Hindi na napigilan ni Rafael ang sarili. Ano bang gusto mo, Arnold? Hindi ba't ang dami mo nang sinira? Ano pa ba ang kulang sa'yo? Makikita mo rin, sagot ni Arnold bago umalis. Iniwang nakatulala si Rafael at puno ng tanong ang isip. Kinagabihan, habang nagtitinda ng pandesal si Rafael sa kalsada, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nakatitig ito sa kanya na parang may gustong sabihin
ngunit hindi alam kung paano magsisimula. "Ikaw ba si Rafael?" tanong ng babae. "Opo, ako nga po," sagot ni Rafael na nagtaka kung paano siya nakilala nito. "Kilala ko ang mga magulang mo," sabi ng babae na ikinabigla ni Rafael. Napatigil si Rafael. Hawak ang basket ng pandesal na nanginginig sa kanyang mga kamay. "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong niya. Ngunit bago pa ito sumagot, may dumaan na sasakyan na tila nagpaalala sa matanda ng isang bagay. "Hindi ngayon, pero darating ang tamang oras. Sabihin mo sa lola mo, si Maricel ang dumaan dito," sabi nito bago mabilis na umalis. Iniwang litong-lito si Rafael. Hindi maalis sa isip ni Rafael ang sinabi ng matanda. Sino si Maricel? Paano niya kilala ang kanyang mga magulang? Napuno ng tanong ang isip ni Rafael habang naglalakad pa uwi. Hawak ang basket na tila naging mas mabigat kaysa dati. Nagsisimula nang magbalik ang mga piraso ng nakaraan, ngunit hindi niya alam kung handa ba siyang harapin ang mga ito. Matapos ang kakaibang pagtatagpo kay Maricel, hindi mapakali si Rafael. Bawat salita ng matanda ay tila bumalik sa kanyang isipan. Sino si Maricel? Ano ang alam niya tungkol sa mga magulang ni Rafael? Agad niyang ibinahagi ang nangyari kay Mateo, na agad namang nagpresenta ng tulong upang malaman ang katotohanan. "Rafael, kung totoo ang sinasabi ng matandang iyon, kailangan natin siyang hanapin. Hindi natin pwedeng baliwalain ang pagkakataong ito," sabi ni Mateo na may determinasyon sa boses. Sa tulong ni Mateo, nagsimula silang magtanong-tanong sa lugar kung saan unang nagpakita si Maricel. Sa wakas, isang linggo ng paghahanap ang nagbunga. Natagpuan nila si Maricel sa isang maliit at sira-sirang bahay sa dulo ng baryo. Pagpasok nila, tahimik na binati sila ng matanda. Hindi ito mukhang nagulat sa kanilang pagdating. Sa halip, para bang hinihintay niya ito. "Rafael, inaasahan kong babalik ka," sabi ni Maricel habang tumingin kay Mateo. "At mukhang kasama mo ang taong dapat ding malaman ng lahat." Naguluhan si Mateo sa sinabi ni Maricel. "Ano ang ibig mong sabihin? Sino ka ba? Ano ang alam mo tungkol sa amin?" tanong niya, puno ng tensyon. Huminga ng malalim si Maricel bago nagsimula. "Ako si Maricel, dating kasambahay ng inyong ama. Matagal ko nang gustong sabihin ang katotohanan, pero natatakot ako. Ngunit sa palagay ko, oras na." Tumigil siya saglit at tumingin sa kanilang dalawa. "Mateo, Rafael, magkapatid kayo. Pareho kayong anak ng ama niyong si Rodrigo." Nanigas si Mateo sa narinig. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Maricel. "Paanong nangyari iyon? Hindi maaari." Bulyaw niya. Ipinaliwanag ni Maricel ang buong kwento. "Si Rodrigo, ang inyong ama, ay unang nagkaroon ng anak kay Ana, ang ina mo, Mateo. Ngunit hindi nagtagal, iniwan niya si Ana at nagpunta sa probinsya kung saan nakilala niya si Clara, ang ina mo, Rafael. Doon sila nagsama. Ngunit huwag kayong magalit sa kanya. Hindi niya ginusto ang mga nangyari. Sa totoo lang, mahal niya kayong pareho." Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Nararamdaman niya ang sakit ng pagiging iniwan para sa ibang pamilya. "Mahal? Iniwan niya ang nanay ko para bumuo ng bagong pamilya. At ngayon sasabihin mo sa akin na mahal niya kami." Tahimik na nakinig si Rafael. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Sa kabila ng lahat, hindi niya magawang magalit sa kanilang ama na kailanmay hindi niya nakilala. Tumutok siya kay Maricel at tanong niya, "Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Bakit hindi mo agad ipinaalam?" Saglit na natahimik si Maricel bago sumagot. "Dahil natatakot ako sa kung ano ang magiging epekto nito sa inyo. Ngunit ngayong nagkakilala kayo, naramdaman kong handa na kayong malaman ang totoo." Bago sila umalis, ipinaliwanag ni Maricel na si Rodrigo ay namatay ng maaga sa isang aksidente, ilang taon matapos iwan ang ina ni Mateo. Doon lamang natapos ang kwento ng kanilang ama. Sa mga salitang iyon, tumulo ang luha ni Mateo.
Hindi man lang niya ako binalikan. Hindi niya sinubukan. Paano ko siya mapapatawad? Bulong niya. Sa bahay nila Rafael, sinubukan niyang kausapin si Aling Marta. Tahimik lang ito, ngunit sa wakas ay kinumpirma niya ang lahat ng sinabi ni Maricel. Totoo ang sinabi niya, Rafael. Ang ama niyo ay isang mabuting tao, pero may mga pagkakamali siya. Mahal ka niya at sigurado akong mahal din niya si Mateo. Sabi ng lola niya habang hawak ang kamay niya. Matapos ang maraming luha at galit, nagpasya sina Mateo at Rafael na magkaisa bilang magkapatid. Bagamat masakit ang mga natuklasan, napagtanto nila na mas mahalaga ang pagkakaroon ng pamilya kaysa pagbabad sa galit at hinanakit. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, Mateo, sabi ni Rafael. Pero gusto kong simulan natin ang bagong bukas bilang magkapatid. Tumango si Mateo. Tinanggap ang alok ng kapatawaran. Tama ka, Rafael. Ang galit ay walang maidudulot na maganda. Magsimula tayo muli bilang magkapatid at bilang magkaibigan. Ang araw na iyon ang nagmarka ng bagong simula para kina Mateo at Rafael. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, nagdesisyon silang yakapin ang kanilang bagong pagkakakilala bilang magkapatid. Isang ugnayang hindi mabubuwag ng anumang pagsubok. Mula nang mabunyag ang katotohanan na sina Mateo at Rafael ay magkapatid, hindi maiwasang mapansin ng mga tao ang pagbabago sa buhay ni Rafael. Sa isang maliit na baryo kung saan mabilis kumalat ang chismis, naging paksa ng usapan ang kanilang kakaibang kwento. Maraming humanga sa kanila, ngunit hindi rin nawala ang mga naiinggit. Lalo na ngayon na nakikitang palaging kasama ni Rafael ang isang milyonaryo. Ang swerte naman ng batang iyon. Bulong ng isang kapitbahay habang dumadaan si Rafael sakay ng kotse ni Mateo. Siguro ginagamit lang niya ang kapatid niyang mayaman para umasenso. Dagdag ng isa pa. Sa kabila ng ingay sa paligid, nanatili si Rafael sa kanyang pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit hindi iyon naging madali dahil muli na namang lumitaw si Arnold, ang kanyang dating kaklase at pinakamalaking kontrabida. Ngayon, hindi na lang basta pang-aasar ang dala ni Arnold. Isang araw, kumalat sa social media ang isang dokumento na di umano'y nag-uugnay sa ama ni na Mateo at Rafael sa pagkawasak ng negosyo ng ama ni Arnold. Ang ama nila Rafael at Mateo ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya namin. Mariing pahayag ni Arnold sa isang post na agad namang nag-viral. Maraming tao ang nagkomento. Karamihan ay panig kay Arnold, ngunit may ilan ding nagtanggol sa magkapatid. Siguro totoo naman, hindi ba't bigla na lang yumaman ang pamilya nila dati? Isa pang komento ang nagdagdag ng sigalot. Sa kabila ng ingay, sinubukan ni Mateo na huwag magpa-apekto. Rafael, hayaan mo na ang mga sinasabi nila. Alam natin ang totoo at iyon ang mahalaga, sabi niya sa kanyang kapatid. Ngunit alam nilang hindi ganoon kadali. Ang mga paninirang puri ay nagkaroon ng epekto sa negosyo ni Mateo. Nagsimulang magduda ang ilang kasosyo nito at pati na rin ang ibang tao sa baryo ay tila lumayo kay Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, naging sandigan ni Mateo si Rafael upang manatiling matatag. Rafael, wala kang ibang dapat isipin kundi ang pag-aaral mo. Ako na ang bahala sa lahat ng ito, sabi ni Mateo sa kanya habang binibigyan ng pera upang bumili ng mga gamit sa eskwela. Pero, Kuya Mateo, paano kung totoo ang sinasabi nila? Tanong ni Rafael, puno ng alinlangan. Ngumiti si Mateo at marahang sumagot, Rafael, kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi ka nito binibigyang kahulugan. Hindi ikaw ang nakaraan ng ating pamilya. Ikaw ang kinabukasan nito. Sa kabila ng mga problema, hindi sumuko si Rafael. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at sa bawat hamon na dumating, si Mateo ang laging nasa tabi niya. Ngunit hindi rin ito naging madali para kay Mateo. Napilit hinaharap ang mga intriga habang nananatiling huwarang kapatid kay Rafael. Isang araw, si Aling Marta ang kumilos upang tulungan ang magkapatid. Pinatawag niya si Arnold sa kanilang bahay. Bagamat mabigat ang loob,
pumayag si Arnold na magpunta. Pagdating nito, sinalubong siya ni Aling Marta na tila walang galit sa muka. "Arnold, bata pa lang kayo ni Rafael. Magkakilala na tayo. Alam kong mahirap ang mga pinagdaanan ng pamilya mo. Pero sana, huwag mong idamay ang mga bata sa pagkakamali ng nakaraan." Mahinahon niyang sabi. Tila natigilan si Arnold. Hindi niya inaasahang haharapin siya ng matandang lola ni Rafael na sa kabila ng lahat ng paninira niya ay nanatiling kalmado at may respeto. "Hindi ko po ginagawa ito para saktan sila," sagot ni Arnold na tila may bahid ng pagsisisi. "Pero hindi ko rin kayang magpatawad. Kung ganon, mag-usap tayo bilang mga magulang ng mga batang ito. Sana, Arnold, makita mo na ang galit ay hindi magdadala ng kapayapaan sa puso mo," sabi ni Aling Marta. At sa huli binigyan si Arnold ng pagkakataong mag-isip. Sa araw na iyon, tila may nabago sa puso ni Arnold, ngunit hindi pa rin lubos na maalis ang tensyon sa kanilang sitwasyon. Alam ni na Mateo at Rafael na hindi pa ito ang katapusan ng kanilang mga pagsubok, ngunit sa bawat hakbang ay natutunan nilang magkaisa bilang magkapatid, harapin ang anumang hamon at manatiling matatag sa kabila ng lahat. Ang kinasasabikang katahimikan ni na Mateo at Rafael matapos ang kanilang pagkakaayos bilang magkapatid ay tila panandalian lamang. Isang umaga, habang nasa opisina si Mateo, natanggap niya ang isang email mula sa hindi kilalang sender. Nilalaman nito ang mga larawan niya at ni Rafael, pati na rin ang ilang sensitibong dokumento ng kanilang kumpanya. May kasamang mensahe, "Ang lahat ng ginawa ng pamilya mo ay babalik sa inyo. Magbabayad ka para sa mga kasalanan ni Rodrigo." Halos bumaligtad ang sikmura ni Mateo. Hindi niya akalaing mayroon pang taong may ganoong galit sa kanilang pamilya, lalo na't matagal nang yumao ang kanilang ama. Agad niyang ipinakita ito kay Rafael. "Rafael, may nagmamanman sa atin. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Kailangan nating alamin kung sino ang nasa likod nito," sabi ni Mateo na halatang balisa. Sa tulong ng isang pribadong investigador, natuklasan nila ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat. Si Greg, dating tauhan ng kanilang ama sa negosyo. Ayon sa ulat, si Greg ay nawalan ng trabaho matapos magdesisyon si Rodrigo na isara ang isang sangay ng kumpanya nito noong dekada na ang nakaraan. Simula noon, nag-ipon ng galit si Greg, na ngayon ay ginagamit ang social media upang sirain ang reputasyon ni Mateo at ng kanilang pamilya. Ang taong ito, Greg, may malaking galit sa pamilya natin at mukhang hindi niya titigilan ang paninira hanggat hindi niya tayo tuluyang napapabagsak, paliwanag ni Mateo. Habang abala sila sa pagharap sa intriga, isa pang problema ang lumitaw. Sa isang meeting ng mga board members ng kumpanya, inilantad ng kanilang CEO ang kalagayan ng kanilang pananalapi. Lumalabas na may naipong malaking utang ang kumpanya ng kanilang ama na hindi nalaman ni Mateo hanggang ngayon. "Mateo, kung hindi mababayaran ang utang na ito, maaari tayong mawala ng ilang ari-arian at posibleng magsara ang ibang bahagi ng negosyo," sabi ng CEO. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapag-alaman nilang si Greg din ang nasa likod ng pagkawala ng pondo ng kumpanya. Matagal na pala nitong binabayaran ang ilang tauhan upang magbulsa ng pera at gawing kalat ang sistema ng operasyon. Galit na galit si Mateo sa natuklasan. "Hindi ito matatapos ng ganito," sabi niya kay Rafael. "Kailangan nating makahanap ng ebidensyang magpapakulong sa taong ito." Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, nanatiling matatag si Rafael. Bagamat abala siya sa kanyang pag-aaral, sinikap niyang gamitin ang talino upang makatulong kay Mateo. Nagboluntaryo siyang suriin ang mga dokumentong may kaugnayan sa utang ng kumpanya. "Kuya Mateo, baka may mali sa records. Baka may pwede tayong mahanap para mabawasan ang problema," sabi ni Rafael. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Mateo, pinayagan niya ang kapatid. Sa pagbusisi ng mga papeles, napansin ni Rafael ang ilang hindi tugmang numero sa mga transaksyon na naganap noong nakaraang taon.
Agad niya itong ipinakita kay Mateo at doon nila napagtanto na mayroon pa ring koneksyon si Greg sa kasalukuyang sistema ng kumpanya. Ang taong ito ay hindi lang simpleng naninira. May plano talaga siyang pabagsakin tayo, sabi ni Mateo habang tinatawagan ng kanilang abogado upang magsimula ng legal na aksyon. Habang tumutulong si Rafael sa mga problema ng negosyo, hindi niya nakalimutang tuparin ang pangako sa kanyang sarili, ang makapagtapos ng pag-aaral para sa lola niya. Kahit na abala sa pagtulong kay Mateo, tiniyak niyang maayos ang kanyang pag-aaral. Kuya, kahit anong mangyari, hindi tayo susuko. Alam kong kaya nating lagpasan ito, sabi ni Rafael isang gabi habang nag-uusap sila sa opisina. Sa kabila ng bigat ng problema, naramdaman ni Mateo ang lakas mula sa kanyang kapatid. Napagtanto niya na hindi siya nag-iisa at sa tulong ni Rafael, unti-unti silang naglatag ng mga hakbang upang harapin si Greg at ayusin ang problema sa kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay alam nilang naghihintay pa ang mas mabibigat na laban. Ang bawat hakbang ay mahalaga at sa bawat sulok ay naroroon ang panganib na maaaring ibalik ni Greg sa kanila. Sa kabila nito, nagdesisyon silang hindi susuko hanggat hindi nila nakikitang tuluyan ng naibalik ang kanilang pangalan at pamilya sa tamang landas. Ang mga araw ng intriga at takot ay unti-unting napalitan ng pagkilos at determinasyon. Sa tulong ng masusing pagsusuri ni Rafael sa mga dokumento ng kumpanya, natuklasan nila ang ebidensyang magdidiin kay Greg sa kasong paninirang puri at pagnanakaw ng pondo. Napansin niya ang mga pattern sa transaksyon. Maliliit na halaga na paulit-ulit na nawawala, na sa kabuuan ay umabot sa ₱1,000,000. Ito na ang hinahanap natin, Kuya Mateo, sabi ni Rafael habang ipinapakita ang ebidensya. May mga resibo dito na nagpapakita ng direkta niyang pakikialam sa pondo ng kumpanya. Agad na dinala ni Mateo ang mga natuklasan sa kanilang abogado at sa pamamagitan nito, naisampa nila ang kaso laban kay Greg. Ang kumpiyansa ni Mateo ay muling nabuhay, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Rafael, hindi ko magagawa ito kung wala ka. Ang talino mo ang nagbigay sa atin ng pagkakataong makuha ang hustisya, sabi ni Mateo, puno ng pasasalamat. Ngunit si Greg, na desperado ng maisalba ang sarili, ay hindi nagpakita ng pagsuko. Isang gabi, habang nagtitinda ng pandesal si Aling Marta, napansin niya ang isang lalaking nakasilip sa gilid ng kanilang tindahan. Si Greg yun, dala ang isang bote ng gasolina. Balak niyang sunugin ang tindahan upang makaganti kina Mateo at Rafael. Bago niya maisagawa ang masamang balak, napansin ito ng mga kapitbahay ni Aling Marta at agad na tumawag ng pulis. Naabutan si Greg sa akto, hawak ang bote ng gasolina at posporo. Tinangka niyang tumakas, ngunit mabilis siyang nadakip ng mga awtoridad. Hindi niyo ako matatalo, sigaw ni Greg habang isinasakay siya sa patrol car. Hindi matatapos dito ang lahat. Ang insidente ay nagdulot ng labis na takot kay Aling Marta at kay Rafael. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas nagkaisa sila upang ipagpatuloy ang laban. Si Mateo, bagamat galit, ay pinili ang landas ng kapatawaran. Rafael, mananagot siya sa batas, ngunit hindi na natin kailangang magkimkim ng galit, sabi ni Mateo sa kanyang kapatid habang hawak ang ulat mula sa pulisya. Ang pagpapatawad ni Mateo ay naging simbolo ng kanyang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi ito kahinaan, kundi lakas upang umabante ng may mas matibay na paninindigan. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na epekto kay Rafael. Napagtanto niya kung gaano kahalaga ang hustisya at paglingap sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa kabila ng hirap at panganib, mas tumibay ang kanyang desisyon na maging doktor. Kuya Mateo, kapag naging doktor na ako, gusto kong magbigay ng libreng serbisyo sa mga tulad ni Lola at sa ibang nangangailangan, sabi ni Rafael. Tuwang-tuwa si Mateo sa tapang at dedikasyon ng kapatid. Rafael,
Hindi lang talino ang meron ka. May puso ka rin para sa mga tao. Napakaswerte kong tawagin kang kapatid, sabi ni Mateo habang binibigyan siya ng isang tapik sa balikat. Ang relasyon ng magkapatid ay lalong tumibay matapos ang lahat ng pagsubok na kanilang hinarap. Si Mateo ay naging hindi lamang mentor, kundi isang tunay na sandigan ni Rafael, habang si Rafael naman ay naging inspirasyon ni Mateo upang ipagpatuloy ang pagtulong sa iba. Kung kaya mong harapin ang lahat ng ito, Rafael, walang dudang kaya mo ring maabot ang pangarap mo, sabi ni Mateo. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng pag-asa hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, ang magkapatid ay nagtagumpay na bumangon mula sa intriga, bitbit ang bagong tiwala sa isa't isa at sa kanilang kinabukasan. Matapos ang lahat ng unos, unti-unting bumangon sina Mateo at Rafael mula sa kanilang pinagdaanan. Ang pangalan ng kanilang pamilya na minsang nabahiran ng intriga at paninira ay muling nagkaroon ng respeto sa komunidad. Sa kabila nito, hindi nakalimutan ni Mateo ang mga leksyon ng nakaraan at mas naging determinado siya na magbigay ng oportunidad para sa iba. Rafael, panahon na para masimulan mo na ang mas malaking bahagi ng pangarap mo, sabi ni Mateo isang umaga habang nag-aalmusal sila. Hawak niya ang isang brochure ng isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila. Kuya, masyado yatang mataas ang pangarap na yan, sagot ni Rafael. May bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Walang pangarap na masyadong mataas para sa taong may determinasyon. Rafael, kaya mo at hindi kita pababayaan, tugon ni Mateo. Sa tulong ni Mateo, nagkaroon si Rafael ng pagkakataon na mag-apply sa unibersidad. Ipinakilala rin ni Mateo ang kapatid sa ilang propesor at koneksyon na maaaring tumulong sa proseso ng aplikasyon. Hindi nagtagal, natanggap si Rafael at ito ang naging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Habang si Rafael ay abala sa paghahanda para sa kolehiyo, si Mateo naman ay patuloy na pinapatatag ang kanilang negosyo. Matapos linisin ang kanilang pangalan mula sa mga kontrobersya, unti-unting bumalik ang tiwala ng kanilang mga kasosyo at kliyente. Ang negosyo ay muling lumago at si Mateo ay nakapagpatayo ng bagong sangay sa iba't ibang lugar. Rafael, ang tagumpay ng negosyong ito ay hindi lang para sa atin. Gusto kong maging instrumento tayo para matulungan ng iba, sabi ni Mateo sa isang tawag. Totoo sa kanyang salita. Nagsimula si Mateo ng isang scholarship program na tumutulong sa mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Ginawa niya ito bilang inspirasyon mula sa kwento ni Rafael. Sa tuwing may bagong scholar na natatanggap, laging iniisip ni Mateo kung paano naitawid ni Rafael ang kanyang pangarap sa kabila ng hirap. Sa kolehiyo, si Rafael ay masigasig sa kanyang pag-aaral. Ang bawat araw ay puno ng mga lektura, pagsusulit, at praktikal na gawain. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya nakakalimutang alalahanin ang mga sakripisyo ng kanyang lola. Tuwing gabi, bago matulog, madalas niyang balikan ang mga alaala ng kanilang simpleng buhay sa baryo. Ang mabangong amoy ng pandesal tuwing umaga, ang pagod na mukha ni Aling Marta habang nagtatahi ng damit, at ang mga simpleng payo nito na nagpatibay sa kanyang loob. Lola, para sa iyo ito. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng maginhawang buhay. Bulong ni Rafael habang tinitingnan ang larawan ng kanyang lola na dala niya sa dormitoryo. Gayun din, si Mateo ay naging inspirasyon ni Rafael. Ang determinasyon ng kanyang kuya na bumangon mula sa kahirapan at harapin ang bawat pagsubok nang may tapang ang naging gabay niya sa bawat hakbang. Sa kabila ng hirap sa pag-aaral, alam niyang mayroong pamilya na laging sumusuporta sa kanya. Tuwing bakasyon, umuuwi si Rafael sa kanilang baryo upang tumulong kay Aling Marta sa tindahan. Sa kabila ng kanyang pagiging kolehiyo na sa isang prestihiyosong unibersidad, nanatili siyang mapagpakumbaba. Rafael, hindi mo na kailangang tumulong dito. Magpahinga ka na.
sabi ni Aling Marta isang umaga habang inaayos nila ang tindahan. Lola, hindi ko makakalimutan kung saan ako nagsimula. Ang pagtitinda ng pandesal kasama ka ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na abutin ang mga pangarap ko. Sagot ni Rafael habang iniaabot ang sukli sa isang customer. Ang simple ngunit makabuluhang pagbabalik ni Rafael sa baryo ay naging simbolo ng kanyang ugat. Ang kanyang pagkatao na hindi kailanman nakalimot kung saan siya nagsimula. Sa bawat ngiti ng kanyang lola, sa bawat salitang pasasalamat mula sa mga kabaryo, nahanap ni Rafael ang lakas na magpatuloy. Sa kabila ng maraming hamon, unti-unting naitatag ni Mateo at Rafael ang pundasyon ng kanilang kinabukasan. Ang kanilang pagsusumikap ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa iba. Ang kanilang kwento ng pagsubok at tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa marami, na ang hirap ng buhay ay kayang lampasan ng tapang, talino, at pagmamahal sa pamilya. Makalipas ang ilang taon ng walang patid na pagsisikap, natapos ni Rafael ang kanyang pag-aaral at tuluyang naging isang doktor. Hindi lamang siya isang karaniwang doktor, naging tanyag siya sa larangan ng cardiology. Sa bawat ospital na pinuntahan niya, naging haligi siya ng pag-asa para sa mga pasyenteng nangangailangan. Ang mga piling kaso ng puso na halos isinuko na ng iba ay matagumpay niyang naoperahan. At sa bawat buhay na kanyang nailigtas, lalong kumalat ang balita tungkol sa kanyang galing at malasakit. Doc Rafael, paano niyo nagagawa ang ganito? Ang dami niyong natutulungan. Tanong ng isang pasyente na gumaling matapos ang isang komplikadong operasyon. Ngumiti si Rafael at sumagot, ang pagiging doktor ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling. Ito ay misyon upang magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Hindi nagtagal, naging kilala siya bilang doktor ng masa. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba at tapat sa kanyang layunin, ang tulungan ng mga taong tulad ng kanyang pamilya noon, na halos walang kakayahang magbayad para sa serbisyong medikal. Nag-organisa siya ng mga libreng medical missions sa iba't ibang lugar, mula sa mga liblib na baryo hanggang sa mga urban na komunidad. Kung may kakayahan kang tumulong, gawin mo. Dahil ang bawat buhay na maabot mo ay isang hakbang tungo sa mas maayos na mundo. Madalas niyang sabihin sa mga kasama niyang doktor. Bilang pasasalamat sa kanyang lola, si Aling Marta, ipinakita ni Rafael ang kanyang pagmamahal at utang na loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng marangyang bahay at mas komportableng buhay. Isang umaga, inihatid niya si Aling Marta sa isang malaking bahay na malapit sa sentro ng bayan. Lola, para po ito sa inyo, para hindi na po kayo mahirapan, sabi niya habang hawak ang kamay ng matanda. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Aling Marta. Rafael, hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na maginhawa na ang buhay natin. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, anak. Sagot niya habang yakap-yakap si Rafael. Ang relasyon ni Mateo at Rafael bilang magkapatid ay lalo pang tumibay sa mga sumunod na taon. Sa kabila ng kanilang abalang buhay, si Mateo bilang isang matagumpay na negosyante at si Rafael bilang isang tanyag na doktor, hindi nila kinalimutang alagaan ang kanilang lola. Mateo, kahit anong yaman at tagumpay ang marating natin, si lola pa rin ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, sabi ni Rafael isang gabi habang sabay nilang pinapakain si Aling Marta. Tama ka, Rafael, utang natin kay lola ang lahat, tugon ni Mateo na may ngiti sa labi. Ang bawat sandali nilang magkasama ay puno ng tawanan at pagmamahalat, na para bang binubura ang lahat ng sakit at pagsubok ng nakaraan. Bukod sa kanyang pagiging doktor, sinimulan din ni Rafael ang isang charity program na tinawag niyang Puso ng Kabataan. Layunin nitong suportahan ang mga batang mahihirap na may pangarap sa buhay, lalo na sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Ang programang ito ay alay ko para sa mga batang katulad ko noon. Walang sapat na mapagkukunan pero puno ng pangarap, sabi ni Rafael sa isa sa mga pagbubukas ng programang iyon. Sa tulong ni Mateo, na nagsilbing pangunahing sponsor ng programa,
mas marami silang naabot na komunidad. Nagbigay sila ng scholarship, libreng check-up at edukasyon tungkol sa kalusugan sa mga kabataan. Ang magkasamang adhikain ni Rafael at Mateo ay naging inspirasyon sa maraming tao na patuloy na tumulong at sumuporta sa kanilang programa. Ang tagumpay ni Rafael ay hindi lamang nasusukat sa mga natamo niyang karangalan bilang doktor. Ito ay mas nasasalamin sa bawat buhay na kanyang naabot, sa bawat pasyenteng gumaling at sa bawat batang muling nangarap dahil sa kanyang tulong. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili siyang mapagpakumbaba, laging bumabalik sa pinagmulan at laging tumatanaw ng utang na loob sa mga taong nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang lahat ng pagsubok. Pagkatapos ng maraming taon ng tagumpay at pagsisikap, nagpasya sina Rafael at Mateo na muling balikan ang nakaraan upang mas maunawaan ang pinag-ugatan ng kanilang buhay. Napagkasunduan nilang dalawin ang dating tirahan ng kanilang ama, isang lumang bahay sa probinsya na iniwan ng maraming taon. "Kuya Mateo, handa ka na ba para dito?" tanong ni Rafael habang binabaybay nila ang maalikabok na daan patungo sa bahay. "Hindi ko alam, Rafael," sagot ni Mateo. "Pero kailangan natin itong gawin. Hindi natin maaaring talikuran ang kasaysayan ng ating pamilya." Pagdating nila sa bahay, halos hindi ito nagbago. Ang lumang kahoy na dingding, ang bubong na halos sira na, at ang hardin na puno ng damo. Ngunit sa kabila ng kalumaan nito, ramdam nila ang presensya ng kanilang ama, si Rodrigo, sa bawat sulok ng bahay. Tahimik silang naglakad papasok, halos nag-aalangan, ngunit parehong determinado na harapin ang anumang matuklasan nila. Habang iniikot nila ang bahay, napansin ni Mateo ang isang lumang baul na nakasiksik sa ilalim ng hagdan. Binuksan niya ito at doon nila natagpuan ang isang kahon na puno ng mga lumang larawan at dokumento. Sa ilalim ng mga ito ay ang ilang nakabalot na liham na may nakasulat na pangalan ni Rafael at Mateo. Tumigil ang mundo ng magkapatid habang binabasa nila ang unang liham. "Mga anak, kung nababasa niyo ito, sana'y naunawaan niyo na ang aking katahimikan at pagkawala. Hindi ako perpekto. Nagkamali ako sa maraming paraan, ngunit hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa inyo." Habang binabasa nila ang bawat salita, naramdaman nila ang bigat ng pagsisisi ng kanilang ama. Ipinaliwanag nito ang dahilan ng kanyang mga desisyon, kung paano siya napilitang iwan ng ina ni Mateo upang tumakas sa komplikasyon ng negosyo, at kung paano siya lumipat sa probinsya upang magsimulang muli. Binanggit din niya ang sakit ng pagkahiwalay sa kanyang mga anak at ang kanyang pangarap na makita silang magkaisa kahit wala na siya. "Mateo, Rafael, kayo ang pinakamahalagang yaman ko. Sana'y hindi niyo kalimutang magmahalan at magtulungan kahit wala na ako." Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Mateo at Rafael na bagamat maraming pagkakamali ang kanilang ama, hindi nito kailanman nawala ang pagmamahal para sa kanila. Ang kanyang mga liham ay nagsilbing paalala na ang pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa paninisi. "Rafael, ang dami kong galit noon kay Papa, pero ngayon, para bang nawalan ng halaga lahat ng iyon," sabi ni Mateo habang hawak ang isa sa mga liham. "Kuya, siguro panahon na para bitawan natin ang lahat ng sakit. Ang mahalaga, alam natin na mahal niya tayo," sagot ni Rafael habang pinapahid ang luha sa pisngi. Pagkatapos ng kanilang pagbisita, nagpasya ang magkapatid na gawing inspirasyon ang natuklasan nila. Nais nilang parangalan ang kanilang ama, hindi para sa kanyang mga pagkakamali, kundi para sa kanyang pagsisikap na bumuo ng pundasyon na nagdala sa kanila sa tagumpay. Itinatag nila ang Rodrigo Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng suporta sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa edukasyon at kabuhayan. Ang foundation na ito ay hindi lamang para sa kanya, sabi ni Mateo sa pagbubukas nito. Ito ay para sa lahat ng pamilyang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Nang malaman ni Aling Marta ang lahat ng nangyari, naramdaman niya ang kaluwagan na matagal niyang hinintay. Sa wakas, ang lihim na matagal niyang itinago
ay natuklasan na at napatawad ng kanyang mga apo. Isang gabi, habang magkakasama silang tatlo sa beranda ng bahay, ngumiti si Aling Marta at nagsabi, "Mga apo, salamat sa pag-unawa. Masaya akong nakitang buo ang inyong pamilya." Sa mga huling araw ng kanyang buhay, naramdaman ni Aling Marta ang kasiyahan na mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pamamaalam nila sa nakaraan, nagkaroon sila ng pagkakataon na magpatuloy ng walang alinlangan, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang araw ay puno ng liwanag, tila sumasalamin sa bagong kabanata ng buhay ni na Rafael at Mateo. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap na pinagdaanan nila, naramdaman nilang ang lahat ng iyon ay nagdala lamang ng higit na lakas at pagkakaisa sa kanilang pamilya. Si Mateo, na minsang nabalot ng galit at hinanakit, ay tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan sa piling ng kanyang kapatid at lola. Si Rafael naman, sa wakas, ay narating ang matagal niyang pangarap bilang doktor. Sa mundo ng negosyo, ipinagpatuloy ni Mateo ang paghubog ng kanilang kumpanya. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga proyekto ng Rodrigo Foundation, na ngayon ay mas pinalawak pa ang saklaw upang maabot ang mas maraming nangangailangan. Sa isang pulong ng mga board members, inanunsyo ni Mateo ang bagong bahagi ng kumpanya, ang pagkakaroon ng medical division para sa charity work. "Ang desisyon ko ay simple," sabi ni Mateo sa mga kasamahan. "Walang ibang nararapat na manguna sa proyektong ito kundi ang taong naging inspirasyon ko, ang aking kapatid, si Dr. Rafael." Hindi na itago ni Rafael ang pagkabigla at kasiyahan sa anunsyo. Bagamat abala bilang isang doktor, tinanggap niya ang alok ni Mateo bilang medical director ng kanilang proyekto sa charity. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming programa ang inilunsad, libreng check-up, operasyon para sa mahihirap at edukasyon sa kalusugan. "Kuya Mateo, salamat sa tiwala. Gusto kong gawing mas malawak ang sakop ng tulong na naibibigay natin," sabi ni Rafael. "At tiwala akong magagawa mo iyon, Rafael. Sa tulong mo, makakarating tayo sa mas maraming nangangailangan," sagot ni Mateo. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Rafael, nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa bawat araw na lumilipas, ginugugol niya ang oras hindi lamang sa ospital, kundi pati sa mga barangay na nangangailangan ng medikal na tulong. Sa tuwing bumabalik siya sa kanilang baryo, madalas pa rin siyang tumutulong sa tindahan ng pandesal ni Aling Marta. "Doc Rafael, bakit ka pa tumutulong dito? Doktor ka na," tanong ng isa sa mga kapitbahay. "Dito ako nagsimula, ate, at dito rin ako laging babalik. Hindi ko kailanman makakalimutan ang lugar na ito," sagot niya, na may ngiting puno ng pasasalamat. Isang araw, dumating si Arnold, ang dating kaklase ni Rafael na minsang naging sanhi ng maraming sakit sa kanyang buhay. Halata ang pagbabago sa kilos nito. Wala na ang dating kayabangan at paghahari-harian. Sa halip, lumapit ito kay Rafael na may dalang pag-amin. "Rafael, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo noon. Alam kong maraming beses kitang sinaktan at sinira, pero natutunan ko na mali iyon." "Pasensya ka na," sabi ni Arnold, halos hindi makatingin ng diretso kay Rafael. Nag-isip si Rafael, ngunit sa huli, ang kanyang puso ang nagdesisyon. "Arnold, matagal na kitang napatawad. Ang mahalaga, natutunan mo na ang leksyon mo. Sana sa susunod, gamitin mo ang kakayahan mo para makatulong sa iba," sagot ni Rafael habang tinatapik si Arnold sa balikat. Ang kwento ng pamilya ni na Rafael, Mateo at Aling Marta ay naging inspirasyon sa buong komunidad. Ang kanilang pagtutulungan, pagpapatawad at pagkakaisa ay nagsilbing halimbawa sa marami. Sa bawat proyekto ng charity na kanilang inilunsad, hindi lamang tulong ang naibibigay nila, kundi pati inspirasyon na ang kahit sino, gaano man kahirap ang buhay, ay may kakayahang umasenso kung may determinasyon at pagmamahal. Ang pamilya natin ang nagsilbing pundasyon ng lahat ng ito, sabi ni Mateo sa isang pagtitipon para sa foundation.
at ang pagmamahal ang nagtutulak sa atin upang patuloy na tumulong. Sa wakas, natupad ni Rafael ang pangarap niya. Hindi lamang bilang doktor kundi bilang isang tao na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Si Mateo naman, sa kabila ng tagumpay sa negosyo, ay natagpuan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa bawat araw na magkasama sila, lalo nilang napagtatanto na ang yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at suporta ng mga taong mahalaga sa kanila. Isang gabi, habang magkakasama silang tatlo, si Mateo, Rafael at Aling Marta, sa hardin ng kanilang bahay, tahimik nilang inalala ang kanilang pinagdaanan. Mga apo, masaya akong nakita ko kayong nagtagumpay. Pero higit sa lahat, masaya akong buo ang pamilya natin, sabi ni Aling Marta habang pinagmamasdan ang mga bituin. Lola, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit narito kami, sagot ni Rafael. Tama si Rafael, Lola. Hindi namin ito magagawa kung hindi dahil sa mga aral na itinuro mo, dagdag ni Mateo. Sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, naramdaman nilang lahat ang tahimik na kasiyahan. Isang masayang pagtatapos sa kanilang mahaba at mapait na kwento. At isang simula ng bagong kabanata na puno ng pagmamahal, pag-asa at inspirasyon para sa iba.